Mamamatay ka ng maaga, Claire. Oo, baka 10 years ka na lang, 5 years. Kasi araw-araw ka malungkot. O, iingatan niyo po yan. Ang malungkot, mas malala pa yan sa pagkain ng crispy pata, araw-araw. Ang stress, mas masama pa yan sa pagkain ng lechon araw-araw. Talagang kaya nga sabi ko, sinasabihan ko yung daddy ko, mag-relax ka na lang, huwag ka na nakikipag-away. Oo, kasi ang stress talaga, delikado yan, lalo sa may mga edad. So, huwag ka laging nalulungkot, Claire. Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Papalipad na po ang aeroplano papuntang Japan. More or less. Ako, tanong ko lang. Claire, anong gagawin? Namili kaya sa donkey to si biglaan naman siya napunta ng Japan. Namili siya sa donkey. Diba? Parang biglaan, wala naman sa plano tong Japan ata na ito. Ewan ko lang ewan ko, correct me if I'm wrong. Hindi ko naririnig tong Japan, kaya nga nag-react yung mga reporter eh. Diba? Biglang nag-Japan. Kailan lang sinasabihan nyo si BP Sara na biyahe ng biyahe. Pagkatapos, ito naman si Marcos nag-Japan. Ang dami nating problema ngayon. May problema tayo sa Iran. Sa Israel. May mga kababayan tayo hindi mailikas, di maalis doon sa lugar na yon. Ano sinabi ni Presidente? Wala daw eroplano. Tama ba yon? May problema dyan sa Middle East. Hindi alam ng mga Pilipino paano sila makakaalis doon. Tapos ikaw nagpunta ka ng Japan. Wala ka talagang konsensya, Marcos. Wala ka talagang silbing leader. Anong klase ka? Huwag mo sabihin na hindi nyo kayang kuhanin yung mga Pilipino doon. Dahil walang eroplano, hindi nyo alam. Si PRRD nga nakidnap nyo eh. Nakapag-produce nga kayo ng eroplano. From the airport, nadala nyo sa Villamor, bigla na lang may eroplano. Kung nakapag-produce kayo ng private jet para kidnapin si Tatay Digong, hindi dapat siguro kaya nyo rin mag-produce ng private airplane? Private jet? Kung yung eroplano na sinakyan ni Marcos, dinala niya ron sa malapit sa Iran, malapit sa Israel na kung saan pwedeng tumawid ang mga Pilipino tapos dalhin yung mga Pilipino dito. Diba? Kung kaya ni Marcos makakuha ng eroplano private na sasakyan niya papuntang Japan, bakit hindi siya gumawa ng paraan para sa mga kababayan nating delikado ang buhay diyan sa bingit ng kamatayan na makakababayan nating nandiyan sa gera? Napakawalang puso talaga nitong si Marcos. Hindi ko maintindihan talaga tong presidente natin. Pasyal ka pa ng pasyal. Ano bang gusto mo? Punta ka donkey? Ano bang gagawin mo sa Japan? Sasabihin nyo, business trip? More or less. So, ang magiging caretaker po ay si E.S. Lucas Bersamin. Bakit hindi si BP Sara? Dapat vice president? Bakit si ES? Dapat si ES ang gawin nyo? Secretary Conrado Estrella at si Secretary Ay dapat si BP ang gawin yung ang caretaker. Pambira. Ani Angara. Ang pagpunta po ng Pangulo doon ay para po pasinayaan, puntahan at ipagmalaki ang pavilion ng Pilipinas sa nasabing World Expo sa Osaka 2025. Dahil ito po ay nagtatampok po ito ng mga, of course, yung mga mayayaman nating kultura at ang magaganda nating landscapes. At ito po ay isa sa parte para po mas lalong mapalawig natin ang turismo
sa bansa. Nagkakabulol-bulol ka na. Tingnan mo, nagkakabulol-bulol ka na. Para ipagpalaki sa expo dyan, at ito ay magbubus ng tourism sa Pilipinas. Mas importante yan. Mas importanteng ipagamit mo yung eroplano kay BBM sa amo mo, diyan kay Marcos, para mapalawig ang tourism sa Pilipinas kesa maligtas ang mga buhay ng mga Pilipino doon. Kailangan nila ng eroplano. Hindi, ikaw Claire. Total, ikaw na rin nag-a-announce eh. No. Tell us honestly. Sagutin mo yung tanong na yon. Maliban po dito ay magkakaroon po ng business meetings ang ating Pangulo. Yan na naman tayo sa business meeting eh. Nung first salvo pa lang na biyahe na lang biyahe. Anong nagawa nung biyahe na yon? Sige, sa totoo lang. May na-produce bang maraming trabaho? May infrastructure bang nagawa? Na siya nagpasimula Hindi yung saboy-saboy na galing kay Tatay Digong yun. Sinimulan ni Tatay Digong yun. Huwag siyang credit grabber. Yung infrastructure na talagang galing sa biyahe niya. Biyahe niya nung siya'y presidente. Hindi structure ni Di ba? Wala. Kaya iniisip ng taong bayan, masisisi mo ba ang taong bayan kung ang nasa isip nila yung biyahe-biyahe ni Marcos? Kung anong purpose? Offshore accounts. Para mag-deposit doon. Kaya ako nagtatanong lang, hindi ko pinagbibintangan yung amo mong matino na walang bisyo. Totoo ba yun? Offshore accounts? Nagdi-deposito na? So may safety na? Mamamatay ka ng maaga, Claire. Baka 10 years ka na lang, 5 years. Kasi araw-araw ka malungkot. Iingatan nyo po yan. Ang malungkot, mas malala pa yan sa pagkain ng crispy pata. Araw-araw. Ang stress, mas masama pa yan sa pagkain ng lechon araw-araw. Kaya nga sabi ko, sinasabihan ko yung daddy ko, mag-relax ka na lang, huwag ka na nakikipag-away. Oo, kasi ang stress talaga, delikado yan, lalo sa may mga edad. So huwag ka laging nalulungkot, Claire. Tingnan nyo, may kaibigan kayong stress, meron kayong kamag-anak na stress, biglang papasok sa depression. Unang epekto, mangangayayat. Bukod doon sa mga adik bukod doon. Yung nadidepress, yung malungkot, mangangayayat. Pero sa tingin ko sa iyo, Claire, hindi ka nalulungkot. Parang parang marami kang kinikita. Tumataba ka tumataba. Hindi ganyan ang senyales ng nalulungkot, Claire. Yan ang senyales ng namamayagpag, ng kumikita ng malaki, ng team payaman. Yan, ganyan. Dahil marami sa mga kababayan natin ang nagugumon sa sugal. Kung gagamitin lamang nila ang kanilang utak. Naku, patindi. Maraming kababayan natin ay nagugumon. Anong term niya? Nalululong. Siguro yun na lang. No? Ayaw niyang gamitin yung nalululong kasi baka tamaan yung mga bossing niya. Nalululong. At kung gagamitin ng kanilang utak, parang sinasabi dito ni Claire, yung may mga bisyo, hindi nyo ginagamit ang utak nyo. I agree. I agree naman. Siguro dito lang tayo magkakasundo, Claire. Hindi lang sa sugal. Lahat ng klase ng bisyo. Lalong-lalo na yung nagko-cocaine. Nako. Sangayon ba kayo sa akin? Kayo mga mananood, tatanungin ko kayo. Sagutin nyo ako dyan. Yung mga nagko-cocaine, gumagamit ba ng utak yan? Nag-iisip ba yan? Yun ang punto niya eh. Hindi lang sugal. Hindi po natin dinidiin dito yung may mga bisyo. Dapat natin silang tulungan.
Ang problema doon sa may mga bisyo na in denial, ayaw magpatulong, talagang nagiging problema at salot ng bayan. Meron akong dalawang kaibigan. Dalawa sila gumagamit. Yung isa, ako po kahit kaibigan ko kasi nasa banda tayo, marami gumagamit. Ako po, kahit once, I'll guarantee you any kind, any form ng droga hindi ako gumamit. Sinasabi ko lang kasi baka sabi, ba't ang dami mong kilalang gumagamit? Hindi po kasi sa industry po, maano yan. Pagka hindi ka marunong magpigil, at gaya ng sabi ni Claire, pag di ka nag-iisip, oo. Ako talaga lagi ko nasa isip kasi ako hindi ko sinasabing masunurin ako pero I always want to please my father. At lagi niyang paalala sa amin yan, huwag kayong magdodroga. Hindi lang yung aking father, pati yung aking mother. Pleaser ako ng magulang. No? Kaya lang minsan pasaway din. Pero tumatak sa isip ko yan. Kaya ako never, pag nakakita ako ng droga, lumalayo na ako agad. Well, anyway, balikan natin. Dalawa kaibigan ko. Yung isa, inadmit yung pagkakamali. Pero, ang totoo nun, natakot kay Duterte. Gumamit siya, nagpakalayo-layo siya, nagpunta siya ng probinsya. Alam mo, sinasabi niya sa akin ngayon? Coach, Sir patawag sa akin nun Sir, maraming salamat kay Duterte. Nang dahil kay Duterte, nabago buhay ko. Ngayon, mataba na naman. Dati nangayayat yun. Sayang, pogi yun Pogi. Bahista, keyboardista. Pogi. Nangayayat, ang pangit. Ngayon, balik na naman, pogi na naman ulit. Malaki talaga. Yung talagang gustong magbago, malaki pasalamat niya kay Duterte. I can attest to that. Kasi yung may mga kaibigan kaming umalis ng probinsya, talagang nagtago. Pagbalik, maayos na. Pero meron ako to isang kaibigan. Makwento ko lang Etong kaibigan kong ito, pag sinasabihan ng tropa, Tol, mag-inom ka na lang. Pero wag na yan. Bitawan mo na yan. Siyang pinakamatanda sa tropa. Ito problema sa taong hindi teachable. Isa pa yan, iwas ako sa taong kala mo laging tama. Pag ako hindi ko na kinausap yung tao, humihiwalay ako. Kasi tingin niya sa sarili niya laging tama. And time will come, yung kanyang pagiging ma-pride, hahabulin siya niyan. Pag sinasabihan siya, tigil mo na yan. Ano sinasabi? Mas matanda ako sa inyo. Huwag niyo akong pagsabihan. Alam ko gagawin ko. Kahit bukas, kaya ko itigil to. Nag-e-enjoy lang. Alam niyo kung asa na siya ngayon? Hindi ko alam. Kung nasa langit o nasa impyerno. Patay na Overdose. Pag hindi ina-admit yung kasalanan ng droga, tingnan mo. Kaya sa mga kababayan natin gumagamit, ingat po, hindi ko po kayo dinidiin dito. Ito'y paalala lang sa inyo. Huwag kayong magalit kay Tatay Digong pag tinatawag kayong bangag. Pag tinawag kayo ni Tatay Digong ng bangag, ang dapat ninyong gawin, tanungin nyo sarili nyo, totoo ba o hindi? Pag totoo, parehab ka na. Correct yourself. Pero pag nagpaka-pride ka, magagaya ko doon sa kaibigan ko. Only time will tell kung kailan ka ma-overdose. But definitely, it will surely come, ma-overdose at ma-overdose ka. Kung hindi ka magbabago, unahan lang yan. Mauna ka magbago o maunahan ka ni kamatayan. Kaya tama ka dyan, Claire. Yung mga nagbibisyo, hindi lang utak. Ay, hindi lang sugal. Parehas yan. Kasi kakainin ng utak mo yan. Droga, kakainin utak mo. Sisirain ng pamilya mo. Ganun din ang sugal. Parehas lang ang epekto niya.
until gagawa ka na ng krimen dahil doon sa bisyo mo. Kunwari, politiko, nagdodroga, magiging power tripper yun. Pag nakatikim ng power yun, ayaw nang bumalik nun. Ayaw nang bumaba. Gusto niya lagi siya nasa power. Siya ang epekto niyan. Sugal naman, sisirain niya ng pamilya mo. Magnanakaw ka para masustentuhan mo yung sugal. So, delikado talaga yan. Ang kanilang pagdiskarte, hindi na sana sila poproblemahin ng gobyerno. Nako! Ako! Claire, nagpaparinig ka ba kay BBM? Ang may bisyo daw ay kung nag-iisip, hindi na sana problema ng gobyerno. Pasaring, ako, tanong lang Claire, huwag ka magagalit. Pasaring mo ba yan kay BBM? Ha? Kasi si BBM po, tinawag na bangag. And until now, kaya walang tiwala ang taong bayan sa kanya kasi hindi niya tinanggap yung hamon ni Tatay Digong. Sabay sila magpa-drug test sa Luneta. Oh. Saka naman nakakita ng presidenteng takot sa drug test. Pambira naman. Oh, hindi ko alam baka nagbabago na ng tono to si Claire. Baka pinapasaringan niya na yung boss niya. Siguro, rinding-rinding na yung tenga ni Claire. Ay, laging drug test. Narinig ko, drug test. Hair follicle. Tapos ayaw magpa-hair follicle ng boss ko. Kaya siguro to nalulungkot. Bagamat hindi nakikita sa pangangatawan niya ang palulungkot. Baka pumipitik-pitik na ng konti si Claire kay BBM. But dahil hindi nila makontrol ang sarili nila sa pagkagumon sa sugal, ay hindi lang sugal. Pati droga, sabihin mo na rin. Yan ang hindi rin makontrol, yung droga. Huwag kang allergic sa salitang droga. Oo, kung hindi ka gumagamit, madaling sabihin yung salitang droga. nila sa pagkagumon sa sugal, ay kailangan pa silang intindihin. At anyway, ang pamahalaan naman ay para sa kababayan natin. Yun! Ang pamahalaan ay para sa kababayan. Ayan na naman tayo. Ang katulad ng kababayan ay taong bayan. Ang pamahalaan ay para sa taong bayan. Huwag dapat nagbibisyo. Tama, Claire? Kaya dapat yung mga adik na politiko dapat nagre-resign. Pati yung mga para hindi kayo problema, mag-resign din kayo, mga politiko. Tama si Claire, nagiging problema kayo ng gobyerno. Hindi lang sugal dagdag mo na yung droga. Talaga sakit sa ulo at sakit ng problema ng administrasyon niyan. May mga bisyo. Nakausap po natin si Attorney Jeremy Luglug, ang AVP ng Electronic Gaming Licensing Department. Particular dito sa larong Scatter. Ayon po sa kanya, ang Scatter po ay isang game na ino-offer ng mga licensed gaming website. So kapag ka po ito ay in-offer naman ng isang licensed gaming website, nakokontrol po ito, namomonitor po ito. At kung ang pamilya man ay nagkakaproblema sa kanilang kamag-anak dahil nagugumon sa sugal, maaari po sila agad. So ibig sabihin yung scatter license, legal. Diba? Legal to. Okay? Legal. So walang problema dapat dyan. Pero sana hindi nyo lang pinapatay yung competition. Pag bawal isa, bawal sana lahat. Yun na. Kasi katulad ng Comelec na yan, parang nagiging bias. Di ba? So, hindi tayo dapat biased. Dapat tayo, pag bawal sa isa, bawal sa lahat. Pag pwede sa isa, pwede sa lahat. Pag panalo, panalo na. Huwag nyo nang pakialaman, Comelec. Pumunta sa PAGCOR para po maban ang tao na ito sa paglalaro. Ang problema po ngayon ng gobyerno ay marami pong illegal na gaming website. At meron na po silang 7,000 website na naipasara. Ito ay pinapaalam po sa DICT para po maipasara. Yun lamang po, kapag ka po naipasara, mag-iiba na naman ng website. So sa madaling salita, ang sinasabi nitong si Claire, yung scatter, legal yun.
Lisensyado yun. Huwag niyong pakialaman. Ang problema, ito hindi lisensyado. Okay? Andyan ang problema natin. So, yung lisensyado, pwede ka magpakalulon sa droga. Pag nag-scatter ka at may lisensya, ibig sabihin, ginagamit mo isip mo. Hindi ka sakit sa ulo ng gobyerno. Pero yung sugal ay walang lisensya, hindi ka nagagamit, bobo ka, hindi ka gumagamit ng utak mo. At problema ka ng gobyerno. Sa madaling salita, kung gusto mo magbisyo, yung may lisensya, scatter. According to Claire, siya kayo nagsabi yan eh. Di ba? Parang mali. Pag mali ang sugal, mali. Di ba? Halimbawa ako, ayaw ko ng sugal. Lahat ng sugal, pantay yan. Paano? Halimbawa, droga. Ayaw mo ng droga. Naging legal yung cocaine. Ayos na sa inyo yung cocaine? May problema tayo sa ganun. Dahil naging lisensyado. Control? Paano mo kukontrolin yun? Yung sinasabi niya, kunwari meron kang kamag-anak, kaibigan na lululong sa scatter, ireklamo mo lang sa PAGCOR at pahihintuin. Paano? Bibili lang ng cellphone niyang bago. Papangalan niya lang sa iba. Online yan eh. Pag bawal lahat. Hindi po titigil ang PAGCOR at ang DICT sa pagtanggal ng mga ganitong klaseng website. Kaya lamang po ay magiging paulit-ulit dahil paulit-ulit silang nagbabago ng kanilang website. So tandaan po natin, hindi rin po tutulugan ng gobyerno ang ganitong klaseng mga problema. At sabi nga po Alam natin... ko sasabihin ninyo, Coach, hindi ka naman realistic kasi diyan kumukuha ng pera ang gobyerno. Sa akin, opinion ko lang yon. Okay? Kung hindi kayo agree, okay lang. No? Pero sa akin kasi, walang difference yung lisensyado at lisensyado. Yung nakakasama na lisensyadong sa kasino na sugal ay nakakasama din yung sasabong. Parehas lang yan. Pero kung iintindihin yung kita ng gobyerno, siguro, wala tayong magagawa. Yan sila eh. Hindi naman ako presidente. No. Ito, wala akong kaplano-plano maging presidente. Wala akong pag-asa ha. Hindi tayo nagpipili. Pero kung talaga lang, ako presidente, all forms, you will not like me to become a president. All forms of gambling, bisyo, lalo't may droga, ay may kalalagyan sa akin yung mga magdodroga. Patuloy po sila nagtatrabaho para po ito ay masawata. At sa tulong po rin ninyo, doon sa mga nag-e-endorso, kung ito naman po ay hindi lisensyado, huwag nyo na pong patulan ang ganitong klaseng mga pwedeng pagkakitaan. Yusek, since sinasabi niyo po paulit-ulit lang kahit na ipasara, wala po bang plano ang administrasyon ng Pangulo para po ito ay ipatigil na lang din kagaya nung ginawa sa Pogo na pinaban po? Hindi po kasi siya ay maiko-compare sa Pogo. Sabi nga po natin, ito po ay nanggagaling sa illegal website. So, ang tangi lamang po natin gagawin ay laging patanggal, ipasara through the DICT itong mga illegal website na to. So, yun po yung nagiging problema dito. Pero hindi nga po ito titigilan. Kahit paulit-ulit silang pumapasok yung website nila at na-access ng mga kababayan natin, paulit-ulit din po silang tatanggalin. Pero ang pakiusap ko sa ating mga kababayan at sa mga pamilya, kung ang inyong mga kamag-anak naman po ay nagugumo na sa sugal, ipag-alam lamang po ninyo sa PAGCOR at mabilis po itong aaksyonan. Alam mo, mali yung sinabi ni Claire dyan. Yung sinabi niya na ang ganda nung tanong ni reporter, bakit hindi na lang natin pahinto? Ako yun ang point ko, ba't di na lang pahinto? Kung susundan ko yung explanation ni Claire na nakakasira, hindi ginagamit ang utak, hindi kay sakit ng ulo, ba't hindi gawing pinasaran nyo Pogo tapos merong scatter na legal?
Diba? Yun ang punto ng reporter. Sa kanya, hindi rin maiko-compare yung Pogo dito sa mga illegal na ito. Ano difference? Kasi ito illegal website. Di ba? Magkaiba daw yun. Sa akin parehas bisyo yan. Parehas sisirain ang pamilya mo niyan. Parehas sisirain ang pangarap mo niyan. Sisirain ang oras mo niyan. Parehas nakakalulong yan. Pag nag-scatter ba, hindi ka malululong? Pag illegal website, malululong? Sige, Claire, pakisagot yun. Next topic po tayo. Eto naman, si BBM, namili siya din namasyal ng Japan. Kakaalis lang po ng Pangulo patungong Japan? Opo. Tinan mo yung reaction ng mga tao, parang nagtatawanan eh. Pakinggan nyo. Opo. Hindi nyo siguro maririnig, pero kung naka-headset kayo, madidinig nyo. Pangulo patungong Japan? Opo. Nagkaingay. Opo, kaya napaupo. Kailan? Ngayon. Hello. Sa pagkakaalam ko po, siguro habang nag-start po tayo dito ay papalipad na po ang aeroplano papuntang Japan. More or less. Ako, tanong ko lang. Claire, anong gagawin? Namili kaya sa Donkey to si biglaan naman siya napunta ng Japan. Namili siya sa Donkey. Diba? Parang biglaan, wala naman sa plano tong Japan ata na ito. Ewan ko, correct me if I'm wrong. Hindi ko naririnig tong Japan, kaya nga nag-react yung mga reporter eh. 'Di ba? Biglang nag-Japan. Kailan lang sinasabihan nyo si BP Sara na biyahe ng biyahe. Pagkatapos, ito naman si Marcos nag-Japan. Ang dami nating problema ngayon. May problema tayo sa Iran, sa Israel. May mga kababayan tayo hindi mailikas di maalis doon sa lugar na yon. Ano sinabi ni Presidente? Wala daw eroplano. Tama ba yun? May problema dyan sa Middle East. Hindi alam ng mga Pilipino paano sila makakaalis doon. Tapos ikaw nagpunta ka ng Japan. Wala ka talagang konsensya, Marcos. Wala ka talagang silbing leader. Anong klase ka? Huwag mo sabihin na hindi nyo kayang kuhanin yung mga Pilipino doon. Dahil walang eroplano, hindi nyo alam. Si PRRD nga nakidnap nyo eh. Nakapag-produce nga kayo ng eroplano. From the airport, nadala nyo sa Villamor, bigla na lang may eroplano. Kung nakapag-produce kayo ng private jet para kidnapin si Tatay Digong, hindi dapat siguro kaya nyo rin mag-produce ng private airplane? Private jet? Kung yung eroplano na sinakyan ni Marcos, dinala niya ron sa malapit sa Iran, malapit sa Israel na kung saan pwedeng tumawid ang mga Pilipino tapos dalhin yung mga Pilipino dito. Diba? Kung kaya ni Marcos makakuha ng eroplano private na sasakyan niya papuntang Japan, bakit hindi siya gumawa ng paraan para sa mga kababayan nating delikado ang buhay dyan sa bingit ng kamatayan na mga kababayan nating nandiyan sa gera? Napakawalang puso talaga nitong si Marcos. Hindi ko maintindihan talaga itong presidente natin. Pasyal ka pa ng pasyal. Ano bang gusto mo? Punta ka Donkey? Ano bang gagawin mo sa Japan? Sasabihin nyo, business trip? More or less. So, ang magiging caretaker po ay si E.S. Lucas Bersamin. Bakit hindi si BP Sara? Dapat vice president? Bakit si E.S.? Dapat si E.S. ang gawin nyo? Secretary Conrado Estrella at si Secretary Ay dapat si BP ang gawin yung ang caretaker. Pambira. Sani Angara.
Ang pagpunta po ng Pangulo doon ay para po pasinayaan, puntahan at ipagmalaki ang pavilion ng Pilipinas sa nasabing World Expo sa Osaka 2025. Dahil ito po ay nagtatampok po ito ng mga, of course, yung mga mayayaman nating kultura at ang magaganda nating landscapes. At ito po ay isa sa parte para po mas lalong mapalawig natin ang turismo sa bansa. Nagkakabulol-bulol ka na. Tingnan mo, nagkakabulol-bulol ka na. Para ipagpalaki sa expo dyan, at ito ay magbubus ng tourism sa Pilipinas. Mas importante yan. Mas importanteng ipagamit mo yung eroplano kay BBM sa amo mo, dyan kay Marcos, para mapalawig ang tourism sa Pilipinas kesa maligtas ang mga buhay ng mga Pilipino doon. Kailangan nila ng eroplano. Hindi, ikaw Claire. Total, ikaw na rin nag-a-announce eh. No. Tell us honestly. Sagutin mo yung tanong na yon. Maliban po dito ay magkakaroon po ng business meetings ang ating Pangulo. Yan na naman tayo sa business meeting eh. Nung first salvo pa lang na biyahe na lang biyahe. Anong nagawa nung biyahe na yon? Sige, sa totoo lang. May na-produce bang maraming trabaho? May infrastructure bang nagawa? Na siya nagpasimula Hindi yung saboy-saboy na galing kay Tatay Digong yun. Sinimulan ni Tatay Digong yun. Huwag siyang credit grabber. Yung infrastructure na talagang galing sa biyahe niya. Biyahe niya nung siya'y presidente. Hindi structure ni Di ba? Wala. Kaya iniisip ng taong bayan, masisisi mo ba ang taong bayan kung ang nasa isip nila yung biyahe-biyahe ni Marcos? Kung anong purpose? Offshore accounts. Para mag-deposit doon. Kaya ako nagtatanong lang, hindi ko pinagbibintangan yung amo mong matino na walang bisyo. Totoo ba yun? Offshore accounts? Nagdi-deposito na? So may safety na? Tapos eto na naman, nag-Japan na naman? Anong purpose? At magkakaroon din po ng ang oras po ay ilalaan niya para sa mga kababayan natin sa nasabing bansa. Ang linis. Pagka walang nangyari dyan sa meeting mong yan, pero alam nyo sa akin, hindi nyo napapansin, ang active bigla ni BBM. Bakit active ulit si BBM? May nakikita ba siya? Meron ba siyang nararamdaman kaya kailangan niya mag-active? Next topic po tayo, sasagutin natin yan. BBM, inimbita si BP Sara. At sasagutin natin kung bakit napaka-aktibo ata ni BBM mga panahong ngayon. Anong dahilan? Hindi dadalo si Vice President Sara Duterte sa 4th State of the Nation Address ni Pangulong Bongbong Marcos sa July 28. Yan ang laman ng liham na natanggap ni House Secretary General Reginald Velasco mula sa OVP. Gayunpaman, nakita nyo na kung bakit active? Pansin nyo. Si BBM, hindi ganyan. Diba minsan, ang tagal niya maglalahon hindi mo alam kung saan nagpunta yan, saan ba nagsulok yan. Sabi nga ng iba ewan ko sabi ng iba, hindi ako naniniwala. Sabi ko, hindi naman totoo yan. Sabi ng iba, naglilimlim daw. Dahil may tama, malakas ang tama nung pulburon. Sabi ko, wag naman kayo magbintang nung ganyan. Ngayon, biglang active. Hindi na siya gumagano'n. Parang medyo wala na siyang ganun-ganon ngayon. Nag-aanda sa SONA. Active. Panayang labas sa TV, punta rito, may ginagawa dito. Di ba? Kaya lang, hindi pa rin siya nagpapa-interview, hindi siya nagpapa-press con.
Oo, yung ano lang, controlled environment. Papa-interview sa doon sa medyang alam mo na. Hindi yung tanungan na ganyan katulad. Pagka tanungan ganyan si Claire ang paharapin. Pag controlled questions, controlled environment, si BBM. Diba? Pansinin nyo yan. Laman siya ng mainstream media ngayon. Kumikitang kabuhayan na naman ng mga kababayan nating nasa kasama sa industriya. Kasi magsosona na naman. Kailangan siya may masabi. Nagkakraming na naman yung presidente nyo. Excluding the possibility that she will attend, no? So there'll be a seat for her reserved at the center of the gallery, no? The VIP gallery. In fact, we will designate a holding room, no? Oo, kita mo. Ewan ko, ako medyo napaplastikan. No? Na bakit nyo pa iimbitahin si BP Sara? Diba? Binabanatan nyo nga. Pinai-impeach nyo nga. Tapos iimbitahin nyo sa SONA. Tama ako sa totoo lang. Hindi inisnab ulit ni Sara yung SONA. Kunwari ako si BP Sara, ako rin Vice President. Tapos ganyan ang presidente ko. Hindi talaga ako a-attend ng SONA. Ka-ipokrito ng mga tao dyan. Kahit di naman naiintindihan yung sinasabi ni BBM. Kahit wala namang katotohanan yung mga pinagsasabi ni BBM. Kahit napaka-boring, palakpak ng palakpak. Magkano kaya kada palakpak ng mga lintik na mga buhaya dyan? Di ba? Ay, hindi po mura lintik. Oh. Merong isang mami, sabi ko, Coach, nagmura ka ngayon, lintik. Oh, hindi po. Hindi po mura yung lintik. Ano yun? Linta. Oh, parang ano lang. Mali kayo. Oh, ganoon. Oh, mali kayo, oy. Ha? Palakpak kayo ng palakpak. Alam nyo namang hindi makatotohanan yung sinasabi. Kakaplastic ninyo. For our Vice President and her staff, as we have done in the past. Wala raw sinabing dahilan ang pangalawang Pangulo kung bakit hindi siya makakadalo. Obvious ba? Kailangan pa ba siya magsabi? Kapaplastic na itong mga to. Sa mahigit 200 na napadalhan na ng Kamara ng imbitasyon, tanging si VP Sara pa lang daw ang tumangging dumalo sa SONA. Siya lang ang may bayag. Sorry po, hindi naman mura yon. Totoo naman. Ha? Oh, siya lang ang may lakas loob na tumanggi. Kasi alam naman niya kaplastikan yung sasabihin doon. Siya lang yung may tapang. Ibig ko sabihin, hindi po mura yun ha. Siya lang yung may tapang. Yung iba dyan, mga palakpak boys. Sige lang ng ganon. Mga uto-uto, mga mukhang pera. Kasama ang bise sa tinatawag na institutional guests na inimbitahan sa SONA. Kabilang rin dito ang mga dating naging Pangulo ng bansa. Ibig sabihin, papadalhan din ng imbitasyon si former President Rodrigo Duterte. O, kitinin nyo kaplastikan na itong mga ito. Padadalan nyo ng imbitasyon si PRRD, si Presidente Duterte. Papadalahan ninyo ng imbitasyon. Alam nyong nasa Hague. Pinakidnap nyo, pinadala nyo ron. Tapos iimbitahin nyo. Loko-loko. Halimbawa, ikaw pinakulong ka. Tapos iimbitahin mo ako dyan. Sabihin ko sa inyo, sampal ko pa sa inyo yung papel na yan eh. Makaplastic nyo. Tsaka alam nyo dun eh. Ito nga humihingi na payagang makabail si PRRD. Yung dalhin man lang sa ibang lugar, sa ibang bansa. Pumapalag lang yung mga kaalyado mo. Yung pang-iimbitahin mo na hindi nyo naman gusto. Naaasar ako sa gano'n, no? Yan ang ayoko sa ugaling Pilipino eh. Yung mag-aalo kunwari dumaan ka. Kain tayo. Pero sa totoo, ayaw naman niyang kumain ka. Subukan mo, yung nag-aya sa'yo, kain tayo. Kainin mo yung pagkain niya. Sige, sumubo ka ron sa pagkain niya. Oh, magagalit yan sa'yo. Sabihin niya, practice lang yung imbitasyon ko sa'yo, naniwala ka naman. Para lang ako hindi magmukhang hindi lang ako magmukhang
gahaman sa pagkain. Oo. Pag ano yun, kabutihang loob lang yun. Diba? Huwag kayong mag-aaya kung ayaw nyo. Ayaw nyong kasama. May mga tropa tayong ganyan eh. Aya ng aya. Katatakaw na. Tatakaw. Hindi mo naman magalaw yung pagkain at magkakasuntukan kayo. O, ganyan ang ginagawa na itong mga to. Hoy, Kahit nakadetain siya sa The Hague. I think we will use all the channels possible so that he can receive this invitation. We will send this invitation as a matter of protocol. No? Well, this sa office niya, sa office of the mayor. Officially, ang address niya yung being a private citizen, yung bahay. But starting June 30, noon time, the official address will be office of the mayor. alam mo, hindi ko maintindihan yung as a matter of protocol, mga protocol na ganyan. Hindi ako naniniwala doon kasi alam nyo bakit? Siguro gagawin nila dahil yun ang proper. No? Pero para sa akin, insulto yun. Yung alam mo namang nagpa-plastikan kayo. Ayoko makipagplastikan na yung pag pumunta ka, pag-uusapan ka, pumunta pa yan. Kunwari lang namang iniimbita. Pumunta pa yan. Ka-plastic. Ongoing ang paghahanda ng Kamara para sa nalalapit na SONA. Kaninang umaga ay nagsagawa ng paunang walkthrough and inspection ang Presidential Security Command sa iba't ibang bahagi ng batasang pambansa. Katulong din sa paghahanda ang PNP at MMDA para sa kanilang traffic management plans. We want to secure the House of Representatives being the venue for the SONA. Based on our meeting, they're really prepared for any eventuality, no? They will secure the place, and then there is a common agreement that the rallies will be limited to the areas before, no? Yung sa may UP area, and they cannot come near the batasan premises. Bukod dito, paiigtingin din ng Kamara ang online security at paglaban sa fake news ngayong SONA. We discussed the possible use of AI, no? Fake news na naman. Kayo ang number 1 sa fake news eh. Isisisi na naman sa Duterte to. Kukontrahin na naman yung AI dahil fake news. Eto Marcos ha, yung SONA mo, ang sabihin mo lang dyan yung totoo. Kasi pag hindi ka nagsabi ng totoo dyan at hindi naman talaga nangyari, natural, babatikusin ka. Ang problema sa inyo, pag binatikos kayo, tatawagin yung fake news. Mali-mali yung sinasabi ninyo. Mali-mali yung ginagawa ninyo. Tapos balat sibuyas kayo pagka pinupuna. Kaya nga dapat, lahat ng babanggitin mo dyan, Marcos, yung totoong nangyari at totoong kaya mong gawin. Hindi yan katulad ng lintik na 20 pesos na bigas na yan. Hindi bumura yan lintik. Wala namang nangyayari eh. Ginawa mo lang yung campaign eh. Doon ba sa SONA mo before may nagawa ka? Tapos ngayon ano ba ibig sabihin ng SONA? State of the Nation Address. Ano ang kalagayan ng bansa natin ngayon? Kung bobolahin mo lang kami dyan, hindi kayo dapat matako sa fake news. Kasi kayo ang fake news. Kayo ang ugat ng fake news. Yang SONA nyo ang ugat ng fake news. So huwag ka magbabanggit-banggit ng mga fake news dyan. To distort or misinform about the message of the president, no? Maybe before, during, and after SONA, no? So, the Secretary... Alam mo kaya na dinidepensa nila dito? Punta kayo sa Facebook. Nung si Tatay Digong nag-SONA, daming supporters. Tingnan nyo SONA nito.
pag ni-live to? Oo. Ano? Puro yung emoji na lap. Tumatawa. Nagtatawanan. Hindi ko inuutosan yung mga kababayan natin manood ng Sona tapos pindutin yung mga katatawan, yung pinagtawa, ano man tawag yun? Tawa na emoji? Ako nga, suggestion ko sa Facebook at saka sa YouTube, dagdagan yung emoji ng ngiwi. Ganun. Totoo namang walang kwenta eh. Sir, wag mong sabihin sa amin na naniniwala ka sa mga sinasabi ni BBM dyan. Naman. Di kayo ganyang kabobo. That his office will coordinate with DICT, no? So that if ever there are these posts in YouTube, Facebook, or wherever social media, they can immediately take it down. Because the use of the AI today, enemies of the state can distort the Sona, no? Alam mo to si BBM? Sila, yung grupo nila, affected sa balita. Paano? Ang inaayos nila ay hindi yung kalagayan ng bansa. Ang inaayos nila yung imahe nila. Puro panglabas. Naikukumpara ko to si Marcos na pinapapinturahan yung labas ng bahay. Pinalagyan ng magandang ilaw, pero yung loob, puro basura, puro kalat, puro adik, puro magnanakaw yung nasa loob. Ano yung melody ng song? Ang bayan ko'y pinagpala pagkat sa amin pinigay ang isang biyaya na mag-aahon sa hirap at dilim ng kahapon at sa bawat Pilipino'y magtatanggol sa bayan ko dati laganap pang-api at dusa sa aming mga mahihirap. Ngunit ikaw ay dumating, sagot sa aming mga dalangin. Muli kaming babangon, mabuhay ka na kaibigan. Ama, maraming salamat. Aming mga mata'y minuhulat, gawain ng masasamay iyong isiniwalat. Ikaw lang ang pag-asa naming lahat. Very Pinamatay niya ako, umiiyak ako. Pilipinas, muling makikilala at itataas. Katahimik ay maghahari sa ating puso'y mamamayani. Mga ngiti sa labi, di mapapawi. Breathing though. Mabuhay ka, Tatay Digong, maraming salamat. Ang malasakit sa Pilipino ay walang kasing tapat. Ika'y paglalaban
Irene. Mabuti pa ang sardinas, may label. Eh tayo, wala. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna, iyan, no? Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas, eh. O, yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. Okay na.